Good morning everyone and welcome ulit sa isa na namang episode ng Daily Devotions dito sa Soul Tips from PB. Ito na ang huling devotions natin for this week at kung nasubaybayan mo yung lahat ng ating devotions ay I affirm you. Kung hindi naman okay lang, welcome ka pa rin dito. The fact na nandito ka at nais mong matuto mula sa salita ng Diyos sa isa lang malaking bagay. So wag na natin patagalin ito. Samahan niyo ako sa isang panalangin. Panginoon, salamat muli sa buhay na binigay mo sa amin ngayong araw na ito. At maraming salamat sa iyong salita na patuloy mong ginagamit upang matuto kami at sa pamamagitan nito ay magbago ang aming buhay. Patuloy kaming nananalangin na buksan mo ang aming puso't isipan para sa iyong salita ngayong umaga na ito. Gabayan mo kami at ilid mo kami, O Lord. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating devotion sa araw na ito ay manggagaling sa Luke 19 verses 9 to 10. Let me read this to you. Jesus said to him, "Today salvation has come to this house, because this man too is a son of Abraham. For the Son of Man came to seek and to save the lost." Itong mga nakaraang araw, may mga natututunan ako mga bagong salita. The other day, nagbabasa ako ng post sa aking sa Facebook at may nakita kong term na ano ako, parang naintriga. Yung term na nabasa ko ay slap soil. Sabi ko, ano tong slap soil? So, binasa ko ang post and eventually, na-discover ko na ang slap soil pa lang, ang Tagalog nun ay hampas lupa. Very creative, no? Slap soil, hampas lupa. Medyo slow, di ko na-gets agad. And then there's another term na medyo ngayon ko lang mas nakikita at narinig. Yung term nilang gatekeep. Usually na ririnig ko yan or nababasa ko kapag ang topic ay may kinalaman sa isang lugar, maybe a restaurant na parang nire-review at pag yung nagsasabi na o yung nagkukwento, yung nagre-review, sinasabing napakaganda or napakasarap ng restaurant na to, sasabihin niya, o hindi ko to i-gatekeep sa inyo. Which is, ibig sabihin, ay hindi niya ito gagawin sikreto, ibibigay niya yung information na saan yung lugar, para yung mga tao na gustong makapunta sa lugar na yun ay makakapunta. Magkakaroon sila ng access doon sa lugar na yon. At ako'y naniniwala na tayo bilang mga tagusunod ni Kristo ay dapat hindi rin tayo nag-gatekeep. Hindi natin gine-gatekeep yung pagkakataon ng mga tao na makilala si Jesus. Sa passage na binasa natin kanina, hindi simpleng pagbisita lang yung naranasan ni Zacchaeus. Naranasan din niya ang kaligtasang nanggagaling kay Jesus. At in-announce ni Jesus ito sa lahat. Sinabi niya, ngayong araw na ito, dumating ang kaligtasan sa bahay na ito. Tapos ay pinaalala or sinabi ni Jesus ang dahilan kung bakit siya naparito. Sabi niya, ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang mga nawawala. Hindi lang ito tungkol kay Zacchaeus. Tungkol ito sa ating lahat. Sa mga broken, sa mga rejected, sa mga naghahanap, sa mga lost. Ito ang puso ng Ebanghelyo. Hindi tumating si Jesus para magtayo ng pader. Dumating siya para magbukas ng pinto. Hindi siya naghihintay na maging maayos muna ang buhay ng mga tao bago siya lumapit sa kanila. Di ba? Kagaya kay Zacchaeus, di ba? Sinasalubong niya tayo sa gitna ng gulo, sa gitna ng pagnanais nating makita siya, makilala siya. Kahit na kailangan pa nating umakyat sa puno, so to speak, para lang masilayan siya. At kapag nakita niya tayo, tinatanggap niya tayo. At bilang mga tagasunod ni Jesus, tinatawag tayong maging kagaya niya. Hindi tayo gatekeepers. Tayo ang tagabukas ng pinto. Ang buhay natin, ang mga tahanan natin, ang simbahan natin,
Dapat maging lugar kung saan ligtas ang mga tao na magtanong, maghanap, magduda at umasa. Hindi kailangan alam natin ang sagot sa lahat ng kanilang mga tanong. Kailangan lang natin maging bukas, maging open sa kanila. Ang pagiging open door ay hindi ibig sabihin na parang i-compromise natin ang truth, i-compromise natin kung ano ang tama. Ang ibig lang sabihin nito ay isa sa buhay natin yung grace ni Lord na tayo rin naman ay nakakaranas. Na titignan natin ang mga tao hindi base sa nakaraan nila, kundi sa paano sila mababago ni Kristo. Naniniwala tayong ang kaligtasan ay pwedeng dumating sa kahit anong bahay, sa kahit anong puso, sa kahit anong oras. Kaya tumingin ka sa paligid mo ngayon. Sino kaya ang umaakyat sa puno para lang makita si Jesus? Sino ang makatahimik lang pero umaasa na may makapansin sa kanila, may tumanggap at may sumama sa spiritual journey nila? Baka bagong salta yan sa church, bagong muka. Maaaring ngayon mo lang nakita, hindi mo pa kilala. Or pwede rin naman kaibigan mo na matagal nang di nagpaparamdam sa'yo, pero nagdi-desire pala na makilala si Jesus. So, maging open door po tayo, mga kapatid. Naway maging dahilan tayo kung bakit may mga taong makakaramdam na sila'y nakikita, naririnig at minamahal. Dahil kapag binuksan natin ang pinto, binibigyan natin ng space si Jesus para pumasok sa buhay nila. At kapag pumasok siya sa buhay ng mga taong nagsasaliksik sa kanya, siguradong may mangyayaring pagbabago. Bilang pagtatapos ay mag-reflect tayo sa question na to. Sino sa paligid mo ang maaaring tahimik na naghahanap kay Jesus? Umaasang may tatanggap, may makakapansin sa kanila? Paano ka pwedeng maging open door para sa kanila ngayong week na ito? Muli, tinatawag tayo ng ating Panginoon to open doors, not build walls. Samahan niyo po ako manalangin. Jesus, salamat dahil hinanap mo ko nung ako'y nawawala. Salamat sa pagpasok mo sa buhay ko ng may grace, ng may love. Tulungan mo akong maging open door para sa iba. Turuan mo akong maging welcoming, maging accepting. Tulungan mo akong makinig sa mga tao. Tulungan mo akong ipakita ang pagmamahal mo sa iba. Gamitin mo ako para may makakilala sa iyo ngayong araw o linggo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Muli, maraming salamat sa patuloy niyong pagsubaybay dito sa ating daily devotions. Sa darating na linggo ay meron na naman tayong panibagong katotohanan na matututunan galing sa salita ng Diyos as we continue to um, discuss our series this month of October entitled Home is Here. At may panibago po kayong boses na mapapakinggan dito naman sa Daily Devotions next week. Hindi ko muna i-sprook kung sino yon. Yan, para may konting sorpresa. Hey, pero I encourage you to continue to learn from God's Word. Hindi lang tuwing linggo, kundi araw-araw. Kita-kita po ulit tayo next time. God bless.